Ready ka ba? Makakasama ka ba? Alam mo ba ang mangyayari sa iyo kapag naiwan ka sa pagdating ng Panginoong Hesus? Marami po ang hindi nakakaalam na ang Bible ay ang complete story tungkol sa plano ng Diyos sa tao na tumatagos patungo sa kanyang kaharian. Kaya ang Bible din po ang basehan natin sa paniniwala nating malapit na ngang dumating ang Panginoong Hesus. Ang stage po ng pag-aantay natin ngayon sa pagdating ng Panginoon ay pwede nating ihalin tulad sa story ng isang pelikula. Parang inaantay na lang ng babaeng bida ang pagdating ng kanyang mapapangasawa at sila ay ikakasal na at magsasamang masaya forever. Ganito rin tayong nananatiling faithful sa Diyos. Inaantay na lang natin ang Panginoong Hesus ngayon para tayo'y kunin anytime as His bride. Dapat po nating maintindihan na since ang Bible ay parang story sa isang pelikula, mayroon din itong mga segments. Ang bawat segment ang magbibigay sa inyo ng clue or hint kung ano na ang susunod na mangyayari. Pa-ending na ba ito o hindi pa? As believers of Jesus Christ, dapat po tayong maniwala na darating na ang Panginoon sapagkat marami ng segment sa Bible ang natapos na. Makinig po kayong mabuti. Every 2,000 years, mayroong special segment o major event sa plano ng Diyos. Approximately 4,000 BC, na-create si Adam and Eve. After Adam and Eve, another major event ang nangyari. 2000 BC, ipinanganak si Abraham. Siya ang father of faith natin at ng Jewish people. 2,000 years later, ipinanganak naman si Jesus. Siya naman ang author and finisher of our faith. Siya rin ang Savior natin. Simula ng birth ni Jesus, ang sumunod na 2,000 years ay nung sinelebrate natin ang New Millennium nung year 2000. Kaya po tayo nag-e-expect ngayon ng major event sa generation natin sapagkat kumbaga sa pelikula, ang next segment mula sa life ni Jesus here on earth ay ang pinaka-climax na sa story sa Bible. Ito ay ang pagdating niyang muli para dagitin o kunin ang mga believers na mangyayari sa isang hisap mata lamang. Wala na po kasing natitirang story o climax sa Bible na susunod after the resurrection and ascension of Jesus, kung hindi ang muli niyang pagdating. Kaya dapat po tayong maniwala na anytime darating na siya. Dapat din po tayong maghanda para hindi po tayo mailigaw ng kaaway. Sa Book of Genesis pa lang, naghanda na po si Satan. Nilinlang niya si Eva at Adan para maumpisahan na niya ang pagkokontrol sa tao. Ngayon naman, wala pong kamalay-malay ang maraming tao na ang gobyerno ni Satan ay matagal nang nakaporma dito sa mundo. Nasa finishing stage na lang ito at siya ay uupo bilang si Antichrist or the Beast na magkokontrol sa mundo at sa mga taong maiiwan dito. Si Antichrist ang magiging world leader empowered by Satan. Sa first book ng Bible, ang Genesis, inumpisahan ni Satan ang pagkokontrol sa unang tao, kay Eva at Adan. Sa last book naman ng Bible, ang Revelation, ipinahayag naman
kung paano lubusang makokontrol ni Antichrist ang mga tao. Ang sabi sa Revelation 13, verses 16 to 18, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. In Tagalog, sa pilitang pinatatakan ng halimaw sa kanang kamay o noo ang lahat ng tao, dakila at taba, mayaman at mahirap, alipin at malaya, at walang maaaring magbili o bumili, maliban na may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang talino. Maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang na katumbas ng pangalan ng halimaw, sapagkat ito'y pangalan ng isang lalaki. Ang bilang ay 666. Sa verse 16, ang mga salitang sa pilitang pinatatakan, walang maaaring magbili o bumili, ay salitang pagkokontrol. Maliwanag dito na dadating ang araw na ang may tatak lamang ng number 666 ang makakapagtinda o makakabili. Isa ito sa magiging buhay ng mga taong magpapailalim kay Antichrist. As Christians, naniniwala po tayo na ang 666 ay hindi lang isang kathang-isip, kung hindi isa itong realidad, sapagkat ito ay inihayag sa Bible. Ang 666 ay isang reality na haharapin ng sino mang patuloy na susuway at maiiwan sa pagdating ng Panginoon. So time will come, hindi pwedeng bumili o magbili na walang tatak na 666. Kapag sinabing pagbili, magbili, buying and selling, involved dito ang money. Sa atin pong pagpapatuloy, gusto kong i-present sa inyo ang natatanaw ko kung paano tatagos sa mark of the beast ang present buying and selling natin ngayon. Gusto ko pong umpisahan natin ito sa pagbibigay ng background tungkol sa pinanggalingan ng first money. Noong unang panahon, ang pagdidistribute ng mga bagay-bagay at serbisyo na kailangan ng mga tao ay hindi nagagawa sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mga bagay katulad ng hayop, pagkain, tela at iba pa. Tinatawag itong barter. Pero hindi ito nagtagal kasi na-realize nila na mahirap mag-transact ng business sa ganitong sistema. Kasi kailangan palaging magkatugma ang gusto ng dalawang taong nakikipagpalitan. Kaya sometime in the 7th century, naisip nilang gumamit ng precious metals, gemstones, gold, and jewelries. Dito nagsimula yung first coins. Ang first paper money naman ay naimbento sa China. Ang pinaka-famous Chinese na nag-issue ng paper money ay si Kublai Khan, who ruled the Chinese Empire in the 13th century. Nagkaroon lamang ang Europe ng paper money much later than in Asia because Europe didn't have paper till 1151 AD. Nung naging available na ang paper, nag-umpisa na ang pag-iiwan ng mabibigat na coins sa mga merchants kapalit ang handwritten receipts. Ang first banks naman ay pinaniniwalaan ng mga historians na pinamamahalaan ng goldsmiths in the Middle Ages. During that time, ang yaman ng mga tao ay nasa form of silver and gold.
para ito maingatan, pinatatago nila ito sa goldsmith kasi sila lang ang mayroong safe o vault that time.